ko ito habang buhay. Alam po ninyo, si Tatay Digong, si Yorme Isko at ako, lahat kami nag-umpisa sa lokal. Sa lokal na pamunuan kung saan matindi ang tenga namin, makarinig ng kalab ng sikmura kesa sa bardagulan ng politika. Matindi at malakas ang boses namin sa pagtanggol ng mahihirap kesa sigawan ng walang katapusang bardagulan. Kaya't eto, sanay po kami sa agarang solusyon, tunay na aksyon. Alam ko na marami rito ang ating mga solo parents. Sino rito? Ang mga tanay, natay, nag-iisa, walang sustento, kumakayod. Sabay-sabay po tayo. Tulungan natin ang mga solo mommy pagkat nahihirapan na. Walang tiyempo sa sarili. Walang tiyempo, takbo ng takbo sa anak at hanap buhay. Walang datum, kulang ang pera at mag-isang kumakayod. Higit sa lahat, Kami pa po akong trabahong kay bumalik dito at tunay na tunay. Maraming salamat kay Yorme Isko. Ay, naku talaga naman sa ating Vice Mayor Chi Atienza at ang babalik na Congressman Amado Bagat Singh. Lahat ng mga konsehal, andito tayo. Tuwang-tuwa po ako pagkat, eto nga, andito tayo. Alam po ninyo, nung bata ako, ang Maynila, hindi kapital ng Maynila, ng Pilipinas. Talagang dekadang inantay. Bagay na ikinasama ng loob ng nanay ko na pinanganak dito. Ganon din yung tatay ko. Sabi niya, paano nangyari na hindi Maynila ang kapital ng Pilipinas? Yan ang pinagmamalaki natin sa buong mundo. Nagdanak ang dugo noong panahon ng Hapon para ipaglaban ang Maynila. At ang Maynila ay may natatanging pamayanan ng pagkakaisa, ng katapangan, ng utang na loob. Kaya noong 1976 po, matapos ang halos 3 dekada, na ibalik sa Maynila ang kapital ng ating bansa. Tama lang, pagkat dito, akikita ang katapangan na natatangi sa bawat Pilipino. At si Yorme Isko ang siyang tunay na bagong bayani. Pinaglaban at linabanan ang kahirapan at nagsumikap. Naglaban at linabanan ang kamangmahan at nag-aral ng puspusan. Linabanan ng katiwalian at nagtagumpay. Tunay nga na siya ay tunay na batang Maynila. Tuwan-tuwa po ako makapiling kayo pagkat alam po natin na itong tapang, itong kikisama ng Maynila ang siyang dadalhin ko muli sa Senado para sa inyong lahat. Hango ng Maynila ang ating makasaysayang lungsod. Sa inyong lahat, alam naman natin, nakaraang linggo, naghati ang sambayanan sa pag-aresto at pagtangay ni President Rodrigo Roa Duterte. Nakiyakan ng marami at matindi ang emosyon. Ang nangyari, ako'y naglunsad ng investigasyon at natuklasan ng napakaraming irregularidad. Hindi ko na kinaya na sumama sa alyansa ng administrasyon. Kaya naghanda na po ako. Mga kampanya akong mag-isa, pinto-pinto, kamay-kamay, tao-tao. Pero dito sa Maynila, hinakap ako ng inyong mga konsehal, ng ating kongresista, higit sa lahat ni Vice Mayor Chi at ni Mayor Isko. Maraming salamat at talaga naman tatanawin ko ito habang buhay. Alam po ninyo, si Tatay Digong, si Yorme Isko at ako, lahat kami nag-umpisa sa lokal. Sa lokal na pamunuan kung saan matindi ang tenga namin, makarinig ng kalab ng sikmura kesa sa bardagulan ng politika.
Matindi at malakas ang boses namin sa pagtanggol ng mahihirap kesa sigawan ng walang katapusang bardagulan. Kaya't eto, sanay po kami sa agarang solusyon, tunay na aksyon. Alam ko na marami rito ang ating mga solo parents. Sino rito? Ang mga tanay, natay, nag-iisa, walang sustento, kumakayod. Sabay-sabay po tayo. Tulungan natin ang mga solo mommy pagkat nahihirapan na. Walang tiyempo sa sarili. Walang tiyempo, takbo ng takbo sa anak at hanap buhay. Walang datum, kulang ang pera at mag-isang kumakayod. Higit sa lahat, walang love life at wala ring jowa. Kaya bigyan po natin ng sustento ang solo parents, nabigyan na natin ng discount, tuloy-tuloy pa natin ang tulong sa kanila. Ganon din ang ating PWD, ganon din ang lahat ng kinakailangan natin. Alam ninyo, sino rito ang lolo at lola na? 60 and above! Magtapat ang init. Ayan, tulungan po natin at bigyan natin ng tulong ang bawat lolang umaruga at umalaka sa atin. Sadyang binigyan na natin ng social pension. 1,000 kada buwan para sa kanilang gamot, pagkain at iba pa. Napalawak na rin natin ang Expanded Centenarians Act. Dahil dati, yung 100 taon lang ang makakatanggap ng regalo. Iilan lang naman na makakaabot ng 100 taon. Ngayon, may regalo na 95, 10,000 pesos. Palawakin pa natin yan. Siguraduhin din natin na kung mahal mabuhay at napakatataas ng presyo ng bilihin, mahal lalo at magkasakit, magpatayo tayo mismo sa Maynila ng specialty hospital. Tulad ng pinatayo ng nanay ko, Philippine Heart Center, Kidney Center, Lung Center, Children's Center, para hindi na mahirapan ng taga Maynila. Tama po ba yun? Hindi po ba kaya natin? Higit sa lahat, saan tayo lulugar? Mahirap magkasakit, napakamahal mabuhay, mas lalong parusa ang mamatay. Naku po, ang libreng libing po ay aking batas at sinisigurado natin na yung mga namatayan, nagluluksa, na nag-iiyakan, problema pa sa pagbayad ng kanilang libing. Tulungan po natin lahat yan. Napakasimple ng pangarap ng Pilipino. Payak at simple lamang, sapat na pagkain, bahay kahit papano, at mga anak na nakakapag-aral, at may matatakbuhan sa araw ng kapangangailangan. Tunay nga, etong pangarap na